Praise God, hallelujah. Kumusta po kayo mga ka-devotional time, no? Salamat sa Panginoon sa panibagong araw. Araw po ngayon ng Friday na po, no? Friday, January 30. January 30, 2026 na po, no? Bukas po ay birthday ko na po. Hallelujah. Birthday ko na po. Ika 51 ko na po, no? So, good morning Ate Junmin. Kumusta? Good morning. Maganda pa. Kahapon. Maganda ka sa akin. So, salamat sa Panginoon. Napakabuti niya sa bawat isa po sa atin. Kumusta po sa lahat ng nakapanood nito? Kumusta Nanay Mina, Tatay Norbing? Kumusta Ate Lita de la Paz? Kumusta po sa kay Ate Chingfong, Ate Jessica, Ate Celia, Sabala, at sa lahat po na Kuya Bin, na Brother Bin na bago din po na nagasubaybay nitong devotional time, at sa lahat po ng mga silent viewer, sa lahat po ng naka-intune dito, no, maging live, maging replay man, and thank you. Kumusta po sa ating minamahal na Pastora Nelia at sa lahat ng taga Mindes, kay Pastora Mir, kumusta po kayo? Hallelujah, salamat sa Panginoon. Ngayon po ay mamulay-bulay din po tayo sa salita ng Diyos, no? Dito pa rin kami sa bahay ng kapatid ko. And glory to God, kahapon po ay humina po ang ating signal ng internet connection dito. Pero nakapagpatuloy may parto. So ngayong umagang ito, ay atin pong pararangalan ng Diyos. Lagi unahin natin siya. Sinabi na ang salita ng Diyos na Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you." No? Salamat sa Panginoon. Inuna natin siya ngayon at meron siyang kapahayagan sa umagang ito sa bawat isa po sa atin. Amen. So, manalangin muna tayo at magpupuri sa Panginoon. No? Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na kami po ay maka-devotion online, Father God, na corporate devotional time po ito. Panginoon, samahan mo po kami, kuskusin mo po kami ng kapangyarihan mo. The moment na kami magsasagawa nito, hindi kami ang makikita, but ikaw, gamitin mo lang kami as mouthpiece, O God. Salamat, Lord. Hallelujah. Walang iba ang pinupuri namin, lahat at pinaparangalan. Ikaw lang. Salamat sa mga dalisay na puso, sa mga pusong nag-aabang nito, Panginoon, na live streaming ng devotional time, O God. Thank you. And walang ibang aming tinataas. Ikaw lang sa makapangyarihan mong pangalan, O Diyos. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, kantahin natin yung Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan,
Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ay pagpupuri, handog ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord, salamat sa isang pusong tapat na ibinigay mo sa amin. Lord, salamat sa pagsama mo sa umagang ito, sa bawat isa po na nakapanood nito at sa amin din po dito sa on-site. Lord, salamat po, Panginoon, mangusap ka. Wala pong hindi mo makakaya, wala pong imposible sa iyo. Ang lahat ng bagay ay posible sa iyo. Kaya, Lord, hindi ka nakatingin sa aming panlabas na anyo, ba't nakatingin ka sa aming mga puso. Aming mga puso, Lord, gawin mo po itong matabang puso na katulad ng isang matabang lupa, Lord, na mapagtaniman ang iyong mga salita ngayon, at ang mga salita na ito ay titimo sa aming mga puso, lalago, Lord, ito'y sisibol, Lord, mamumunga sa aming mga buhay at makikita sa araw-araw, mananatili po kami sa presensya mo, Panginoon. Itaos pusong panalangin namin sa iyo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning po, Ate Silsy. Hallelujah. At sa lahat pong nakapanood nito. Thank you so much dahil napakabuti ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Buti-buti Kay buti, mabuti ang Panginoon sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Amen po. So ngayon, nasa Hebreo na po tayo, chapter 4, verse 1 hanggang ano na lang, tapusin natin yung ano lang, maiksi lang naman ang 4, verse 1 hanggang 16. So dito po tayo mamulay-bulay ngayon sa salita na ating sa salita ng Diyos. Ano po? So sabi dito sa Hebreo chapter, sulat ni Paul sa mga taga-Hebreo. Sabi niya dito, no? Ang sulat sa mga Hebreo. So kung maalala natin, ang sulat sa mga Hebreo ay para sa mga mananampalatayang dumaranas ng mahigpit na pag-uusig. So, no, pinakamautor nito, marami po sila na author, pero ito po ay so para sa mga dumaranas ng mga pag-uusig, no? So, Lord, salamat sa Panginoon, review natin, no, pag-uusig at nanganganib na tumatalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Pinapalakas ng sulat na ang kanilang loob upang magpakatatag, no, sa pananampalataya. So ito po 'yun, no, ang sulat sa mga Hebreo para sa mga nanganganib, dumaranas ng mga pag-uusig at nanganganib na tumalikod, yung mga nanghihina, para po ito sa pag-encourage po ng mga tao na mga mananampalataya na dumaranas ng mga pagsubok, mga pag-uusig at nanganganib na tumatalikod. So, review lang po kung para kanino po to na ang sulat na ito. So, para po to din sa atin ngayon, no? So, sabi dito sa chapter 4, no, basahin natin sa Tagalog version. Sabi dito, kaya nga habang nananatili ang pangakong ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap sa pangakong ito. Sabi dito, ano po? So, sapagkat tulad nila, napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinapakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila tinanggap ng may pananampalataya. So, dito po, no, nanganganib din po, no, kasi napakinggan pero hindi nila tinanggap, walang pananampalataya, sabi. Tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinapangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. So, kaya mag-ingat po tayo kahit tayo nakakarinig ng salita ng Diyos pero hindi natin ito pinanampalatayahan, kulang po tayo ng pananampalataya, hindi po ito mangyayari sa atin. Ano po?
So, kung gusto natin na maranasan din po no yung mga pangako na ito, pananampalatayahan po natin, no, paniniwalaan natin ng buong puso, no. Sabi dito, sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawain mula nang likhain ang sanlibutan. Verse 4. Ang sabi dito, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muling sinabi, hindi sila makapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinapangako, no? So, sabi dito sa 6 sa 8 na po ba? So, sabi dito, ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. No? So, sa 7, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David na sa kasulatang nabanggit, ngayon kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. So, laging binabalik-balik, no? Ngayon, kung narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag na nating patigasin pa ang ating mga puso. Ano po? So, blessed morning din po, Ate Jessica. No? Salamat sa buhay ninyo po. No? Sabi, huwag na nating patigasin ang ating mga puso. No? Kung narinig natin, bakit po? Maraming nakakarinig kahit ngayon po, no? Kahit ngayon, maraming nakakarinig, maraming nagbabasa sa salita ng Diyos, pero hindi pinanampalatayahan ang salita ng Diyos. Kahit narinig na natin ang salita, pero kulang sa pananampalataya, matigas pa din ang puso. Pag kulang tayo sa pananampalataya, ibig sabihin, matigas pa din ang ating mga puso. So, kung narinig natin, ulit nating narinig ang salita ng Diyos, pero hindi naman natin isinasagawa, hindi ipinamuhay, naging matigas pa din ang ating mga puso. Iyon ang sinabi, no? So, maraming hindi nakakaranas, hindi nakakarating sa lupang ipinangako, sa pinapangako ng Panginoon na lupain na masaganang buhay, no, kapayapaan. Hindi po, marami pong hindi nakakarating, hindi nakakaranas. Bakit po? Kulang sa pananampalataya. Kaya, no, now, no, so kung laging binabalik-balik, no, now, Hebrews 11:1, now faith is now, ngayon, hindi pinagbukas-bukas pa. Pag mayroon tayong pananampalataya, gawin na po natin. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ang totoong kahulugan ng faith ay ngayon. Ngayon, kung narinig mo ang tinig ng Diyos, wag nang ipagpabukas pa, wag nang patigasin ang ating mga puso. Sumunod na po tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, masayang lang po ang ating mga mabuhay pag tayo po ay laging merong sa Bible, merong maraming nagpi-preach sa dito, maraming online, no, midnight prayer watch kay Pastor Anelia, kay Pastor Nilo, morning devotion, evening devotion, at dito din sa devotional time natin na tayo corporate na nagdi-devotion. Pero kahit na maraming mga live streaming, may live streaming pa sa main church, no? So maraming mga live streaming, maraming preacher ang ginamit, o kung talagang gusto nating marinig ang salita ng Diyos, o magbukas lang tayo ng Bible, magbasa tayo, makikita natin, maririnig natin ang Panginoon. Pero bakit po sinasabi ito ng Panginoon na wag nang patigasin ang ating mga puso? So, mayroong talagang hindi makakaranas pag hindi tayo mananampalataya ng lubusan talaga. Kasi pag sinasabing pananampalataya, sumunod talaga tayo ng buong puso, no? Sabi nga niya dito, kaya nga habang nanatili sa
Kung basahin natin muli, no? Kaya nga, habang nanatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka meron at sa inyong hindi makatanggap sa pangakong ito, no? Kung basahin natin sa mga ngayon lang nag-intro, nalilit na po, at sa mga magwa-watch pa nito replay, sabi niya, may warning po tayo dito. Kasi the moment na tayo magbabasa, may warning talaga ang Panginoon sa atin. Mag-ingat kayo, baka hindi kayo makakatanggap, hindi kayo makakapasok sa ipinapangako ng Diyos na lupang pangako niya. So mag-ingat. Bakit po? Dahil sa kulang ng pananampalataya. Pag kulang tayo ng pananampalataya, baka hindi tayo makakatanggap ng ipinapangako ng Diyos. Good morning din po, Ate Lita de la Paz. Blessed morning po, no? So, sabi niya, mag-ingat po. No? Sabi nga niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. No? Binubulay-bulay natin, binabalik-balikan natin ito. Bakit ba hindi makatanggap? Dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinapakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Kahit nakakarinig tayo, paulit-ulit tayong nakakarinig, pero kung hindi natin tinanggap ng may pananampalataya ang mga salitang ito, hindi din natin matanggap yung pangako ng Diyos sa atin na nabuhay, na masagana at kalugod-lugod, masagana at ganap na buhay. No, yun po, every good and perfect gift comes from the Lord. So kung hindi man yung buhay natin ngayon, maraming mga pagsubok, hindi yan nanggagaling sa Panginoon. No, ang gusto ni Lord may kapayapaan tayo, ang gusto ni Lord mamuhay tayong masagana pag hindi man. Pero pananampalatayahan natin na may pangako ang Diyos para sa bawat isa sa atin. So sa Jeremiah 29:11, na alam niya yung mga panukalan niya. For I know, para sa atin. Sabi nga niya ng Jeremiah 29:11, sabi niya, for I know the plans I have for you. Sinabi ng Panginoon, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future, ang magandang kinabukasan ng plano niya. So kung hindi pa man perfect, hindi pa man ganap ang ating buhay ngayon, hindi yan plano ng Diyos. Pero manampalataya lang tayo natutuo po. No? Yung mga Israelita, ang plano ng Diyos na hindi sila magkahirap-hirap, hindi sila mapuno sa mga pagsubok na yun, sakit, karamdaman, yun ang plano at gayon din ang plano para sa atin. So, pananampalatayahan natin, huwag tayong bibitaw sa pangako ng Diyos. No? Kasi kung nanampalataya tayo, sabi, ngayon ang pananampalataya. Binabalik-balik, no? Ngayon ang pananampalataya. No? So, ito po kasi nagalit ang Panginoon. Sabi nga niya, ito'y ngayon, ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinapangako. Bakit po nagalit ang Diyos? Kasi sa kakulangan ng pananampalataya sa mga tao doon, sa mga Israelita, sa wilderness na dinala ni Moses, kulang sila ng pananampalataya, panay sila reklamo sa kanilang buhay, at doon po naging hadlang na hindi sila makapasok sa kapahingahang ipinangako na ng Diyos. Ang masaganang buhay na ipinangako na ng Diyos matagal na. So tayo din po, no, wag nating hayaan na hindi din natin ito naranasan. Ano po? No? Dahil sa ating kakulangan ng pananampalataya, no? Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ang sanlibutan. Sa 4, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito, tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. So sa verse 5, at muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahan aking ipinangako. So paulit-ulit, no, hindi sila makapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinapangako. No? So sabi ng Diyos, no, sinabi niya ito kay Moises, no? At sinabi din nila sa atin ngayon. Sinabi ng Panginoon, no? Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi
nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. So, ang pinaka, ang pinaka mahalaga po, may pananampalataya po tayo. Yun po yung laging binabalik-balik sa context ng ating binabasa ngayon, pananampalataya. No, faith po talaga. No, dahil sabi nga dito, ngunit may mga inaanyayahan, no, paring pumasok sa lupaing iyon sa kapahingahan. So, meron pa din, no? Hindi naman lahat na hindi nakapasok, meron pa din. So, bakit po? Sa 7, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Ito na po yung ating binabasa na binabalikan natin. Kasi yung bulay-bulay, balik-balikin natin sa pagbabasa talaga para hanggang maintindihan natin. Si Holy Spirit na po ang magpaliwanag, no? Sabi dito, pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. So, yun po, no, lagi nating binabalik-balik pag narinig natin ang tinig ng Diyos, laging binabalik-balik sa ating binabasa ngayon, sa context na binabasa natin dito sa chapter 4, wag na nating patigasin ang ating mga puso, ang pananampalataya ay ngayon. No, Hebrew 11:1, now faith is now, no? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ang pananampalataya ay may pananalig tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, no? At ating inaasahan na mangyayari po sa atin. No, iyon po talaga ang pananampalataya. Hindi tayo nakabase sa mga nakikita ng ating mata. No, kung gusto nating makaranas ng pangako ng Diyos, hawakan lang po natin ang pangako na kahit hindi natin nakikita pa, kahit iba yung nararanasan natin ngayon, pero maging matatag lang po tayo sa pananampalataya na may gagawin ang Diyos. No, may gagawin ang Diyos. No, may mangyayaring maganda sa buhay natin, may nakahanda na. There's a sunshine after the rain, no? Lumuha man tayo, marami man tayong roller coaster sa buhay natin, no? Pero meron nakahanda na liwanag, na nakahanda na kasaganaan sa pagkatapos ng mga bagay na ito. Ano po? So hindi natin bibitawan yung pangako ng Diyos, no? Wag tayong bibitaw sa pangako ng Diyos, no? Sa 8, sabi niya nga, kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Joshua ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Verse 9 na po tayo. Sabi dito, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, meron ding kapahingahang nakalaan sa mga sumasampalataya sa Diyos. May kapahingahang nakalaan sa sumasampalataya ng Diyos. Ano ba yung kapahingahan na sinasabi nito? Kapahingahan na sa mga problema, kapahingahan sa mga kahirapan, kapahingahan sa lahat ng mga bagay na parang napapagod ka na, paulit-ulit na lang na nangyari sa buhay mo. At sinabi dito kapahingahan, no? No, kapahingahan, gusto ba tayo na sa presensya lamang ng Diyos, no? Sa presensya mo may kaayuhan. So sa Bisaya version, no? Sa presensya ng Diyos merong kagalingan. Sa presensya mo, so may kapayapaan. May kapayapaan sa presensya ng Diyos, may kapahingahan sa presensya ng Diyos. Doon lang tayo makakapahinga ng lubos-lubos sa presensya ng Diyos. Kaya nga kailangan natin mag-dwell in the presence of God, mag-devotion every time, no? No? So, ang ganda mamahinga sa presensya ng Diyos. Ano po? So, dito talagang ang promise ng Lord, hindi natin to marireceive, hindi natin mararanasan kung kulang tayo ng pananampalataya. Ano po? So, sabi dito sa
sa 11, sa 10, sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahan, sabi niya, kapahingahang ipinangako ng Diyos, ay magpahinga rin sa kanyang pagpapagal. No, magpahinga rin, so, sa pagpapagal. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. So, kung paano nagpahinga ang Diyos, ganun din po tayo, nanampalataya sa Panginoon, may kapahingahan din sa ating mga pagpapagal dito sa mundong ito. Sabi niya dito, 11, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyan at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Pag hindi tayo sumasampalataya, mabibigo po talaga tayo. So, huwag tayong mabigo. No, hawakan lang po natin, no? Hawakan lang po natin yung mga pangako ng Diyos kasi tapat ang Diyos na nangako sa atin, tapat at hindi nagsisinungaling kahit kailan, no? Ang Panginoon. So kung meron mang mga napapagod ka na sa buhay mo, sa presensya lang ng Panginoon tayo makapahinga, no? Sabi na dito, sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. No, sa Hebrew, lagi natin itong kinukot. Hebrews chapter 4 verse 12, no? Kaya sabi niya dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, no? Tabak na magkabilay, may talim, no? Double swords, no? Double-edged swords, no? Double-edged, so magkabilay talim, so napakatalas. Ganun po ang inilarawan ang salita ng Diyos sa Bible, no? Na ang salita ng Diyos ay matalas, no? Ulitin natin, sabi niya dito, ang salita ng Diyos ay buhay, no? Live, no? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim, no? Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, no? Sabi dito, at ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, ang salita ng Diyos ay sinisiyasat po tayo kung ano po talaga yung nasa puso po natin, no? So, malalaman natin sa salita ng Diyos, doon po tayo maging dito po sa salita ng Diyos, doon po tayo itetest kung ano po talaga yung nasa puso po natin, no? Siya po'y nagsisiyasat kahit na, sabi nga dito, kahit na sa kaibuturan ng ating kaluluwa at sa espiritu. Sabi niya ng mga kasukasuan at buto, pating sa mga buto, no? At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak sa puso. Siya lang po, ang salita ng Diyos lang nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng ating mga puso, mga motibo sa ating mga puso. Sa 13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Sabi dito, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Sa Diyos lang po tayo makapagbibigay ng pagsusulit, kanyang pagsusulit, no? Individual po ito. Sa Diyos tayo magbigay ng pagsusulit. O dito po sa 13, walang nilalang ang makapagtatago sa Diyos. Walang nilalang. Kahit sino pa, kahit ano pa ang sitwasyon mo, alam ng Lord yun, no? Walang sitwasyon natin, alam ng Panginoon yun. Walang nilalang nakakapagtago sa Diyos, no? Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit sa ating mga sarili. Sa Diyos tayo magsusulit ng ating mga sarili, no? So dito po sa ating binabasa, gusto lang ni Lord, ang pinaka-context o pinakalaman dito sa ating binabasa is about pananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya, kung may mga question tayo sa salita ng Diyos, no, alam ni Lord yun. Wala pong nalilingid sa Panginoon, no? So sabi niya dito, walang nilalang so sa 13 talaga, walang nilalang na makapagtago sa Diyos. So kahit saan pa man siguro tayo magtago, kahit sa yungib mo na walang nakakaalam,
no? Yung mga kinasulok-sulukan din ng ating puso, tinatago natin yung mga sikreto natin, pero wala pong hindi nalalaman ng Diyos. No, ganun po tayo kakilala ng Diyos. So, no, kung tayo nag-submit, nag-surrender ng life sa Panginoon, kilala tayo ng Diyos. Kahit na hindi pa tayo nag-surrender ng life sa Kanya, kilala pa din tayo ng Diyos. Pero bakit po hinahayaan ng Panginoon ito? Bakit hinahayaan ng Lord na ganito po yung mangyayari? Kasi tinitignan lang niya tayo na kung kailan tayo lubusang sa pagsuko sa Panginoon. Kasi siya lang talaga, sa Kanya lang po tayo magbibigay ng pagsusulit. Gusto ni Lord na isuko natin yung buhay natin sa Kanya. Hindi ka ba napapagod, kapatid, na hindi natin tuluyang isuko? Ang tunay nga kapahingahan, no? Ang tunay na kapahingahan ay sa Panginoon lang talaga. No, yung pagsuko ng ating buhay sa Panginoon, sa Kanya tayo magbibigay ng pagsusulit. May mga tao takot pang magsuko ng buhay, gusto pang mga kahalayan sa mundong ito, pero hindi ka ba napapagod na lagi ka na lang nagtatago? Hindi ka ba nagpapagod na lagi na lang mali yung mga desisyon natin, walang kapahingahan, parang hinahabol tayo ng panahon, hinahabol tayo ng oras, maski araw gawin nating maski gabi gawin nating araw para lang makaraos tayo sa buhay na ito. Marami tayong hinahabol pero hindi pa din natin nakamtan. Bakit po? Kasi walang pagsuko sa Panginoon. Walang pamulay-bulay sa salita ng Diyos. Kahit na makarinig pero parang bingi pa din. Kahit na makarinig, kahit ang ating puso laging nakarinig sa Holy Spirit. The moment na magbasa tayo ng Biblia, the moment na binabasa natin yung love letter ni Lord para sa atin, pero wala pa din. Bakit po? Walang pananampalataya. Ang gusto dito talaga, ang ating binabasa ngayon, about po ito sa pananampalataya. Pananampalataya, faith. O paano natin pinanampalatayahan ang salita ng Diyos na ito? Paano natin pinapasok ang Panginoon sa puso po natin? Paano natin hinahayaan na makialam ang Diyos sa ating buhay? Hanggang hindi natin hinahayaan na makialam si Lord sa buhay po natin, mapapagod lang po tayo. Walang lubusang pagsuko sa Panginoon, walang lubusang pananampalataya sa Panginoon, mapapagod lang po tayo. Bakit po? Kasi ang lubusang pananampalataya sa Diyos, yun po yung kapahingahan natin. Lubusang pag-surrender ng ating life sa Panginoon. Yun po yung kapahingahan natin. Walang kapahingahan kung lagi na lang tayo na nagdesisyon para sa ating sarili, no? So, kung mananampalataya tayo, kung nakakarinig tayo sa tinig ngayon ng Diyos, wag na nating patigasin ang ating mga puso, sabi ng Bible. Ano po? So, salamat dahil sa Kanya lang tayo nagbibigay ng pagsusulit. Alam ng Lord, kahit na sige na sulok-sulukan ng ating puso, alam niya yung buong detalye. Kahit nasa, sabi nga ng Bible, noong nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, no? Alam na niya, nakikita niya yung mga buto na dinudugtong-dugtong, nakikita niya kung paano tayo ginawa. Alam ng Lord lahat, maging sa paglabas natin, alam ng Lord, nung sinilang tayo, kakambal na din doon kung kailan tayo aalis sa mundong ito. Ganun kadetalyado ang Diyos sa ating mga buhay. Ganun, wala pong makapagtatago kahit isa. Wala po. Kasi kahit na ilihim pa natin sa lahat ng tao ang nilalaman ng ating mga buhay, ng puso natin, ng isip natin, walang hindi nalilingid, walang hindi nababasa ang Lord. Ang CCTV ng Lord ay tagus-tagusan sa puso hanggang sa ating isip. Wala po, no? So, sa ating buhay, isuko na natin sa Panginoon lahat. No, isuko na natin sa Panginoon, mananampalataya tayo ng lubusan. Total, nandito na po tayo. Kung gusto natin makaranas ng totoong kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagalaw sa atin, ibigay na natin ang buong ating puso sa Kanya. Huwag tayong matakot. Nadapa ka man ngayon, huwag kang matakot na tumayo. No? Kasi bakit po? Dito po sa ating binubulay-bulayan ngayon, gusto lang ng Lord na mayroon tayong kapahingahan. At ang tunay lang na kapayapaan, ang tunay lang na kapahingahan, ang tunay lang na buhay na talagang masagana, yung merong tunay na pagsuko sa Panginoon. Hindi ito about sa material things lang.
no? Kasi idadagdag lang 'yan. Unahin natin ang kaharian ng Diyos, yung kanyang kakalooban at ang lahat ng mga bagay na ating inaasam sa mundong ito ay idadagdag lang niya. So, paano tayo magkaroon ng kapayapaan sa puso natin? Ang tuluyang pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Atin na pananampalatayahan natin ang Panginoon na nandyan lang, naghihintay lang sa ating pagbabalik, naghihintay lang sa ating pagyakap muli sa Kanya, no? So, hindi niya tinitignan kung sino tayo. Ang tinitignan niya yung pagpakumbaba na magpagsuko sa buhay natin sa Kanya. No? Dito po sa ating binabasa na may kapahingahan. May kapahingahan sa presensya ng Diyos. No? May kapahingahan kung tayo po, hayaan natin na manampalataya tayo sa mga salita na ating binabasa every morning. No? Every morning tayo nagdi-devotional. Hayaan po natin na may kapahingahan sa presensya ng Diyos, no? Siya lang talaga, wala nang iba, mananampalataya po tayo, no? Pananampalataya po tayo kasi ito lang po ang tunay na kapahingahan, tunay na pananampalataya, tunay na talagang hahawakan po natin yung mga pangako po ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? So sabi niya dito, kung basahin natin yung sa verse 10, balikan natin, sabi niya, sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay na magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal. Amen. Kayo ba'y napapagal ngayon? No, kayo ba'y napapagod? Napapagod sa lahat ng mga araw-araw na mga naranasan, no? Sa pamilya, sa trabaho, sa mga kaibigan, no? So, nagtitiwala, pero sinira yung tiwala, yung mga ganun. Pero sa Diyos lang po tayo magtitiwala na hindi po masisira. 100% po ang Diyos. Talagang iniingatan po tayo. Iniingatan na tayo. Parang isang mababasagin na nasa kamay ng Diyos. Na iniingatan niyang wag mabasag. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. No, iniingatan niya tayo. Hindi niya ipapahiya yung pangalan niya sa buhay po natin. Lalo na tayong naglilingkod sa Panginoon. Lalo na tayong tinanggap na natin ng buong puso ang Panginoon bilang hari, tagapagligtas. Pero mayroon pa din tayong mga alalahanin sa buhay. Bakit hindi tuluyan, hindi lubusan na pagsuko ang pananampalataya na talagang half-half lang ng mga pananampalataya, no? So sa ating buhay ngayon, ibigay na natin ng lubos-lubos sa Kanya ang ating buhay, ang lahat ng mga pagpapagal ay tayo ay may kapahingahan. Ang sabi niya, no? Kasi ang salita ng Diyos ay mabisa talaga, no? Ang salita ng Diyos, kung balik-balikan natin ito, Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas, no? Mas matalas kaysa espaday, dalawang talim, no? Matalas pa sa tabak o espada na magkabilay talim, double-edged sword. So, mas matalas pa dyan. Ganun po. Bakit po? Kung may salita tayo ng Diyos araw-araw, para bang tinatamaan lagi yung puso natin. Pag tayo tinatamaan, nalilinis po tayo at nakukurik po tayo. No? Kaya, ang totoo na may pagsubmit sa Panginoon, hindi pwedeng, ang totoong talagang in love sa Panginoon, hindi pwedeng araw-araw walang salita ng Diyos. Hindi pwedeng araw-araw hindi makabulay-bulay sa salita ng Diyos. At before matulog, hindi pwedeng hindi magbasa sa salita ng Diyos. At pagkagising, magbasa, mag-pray, no? So ako po, nung nagkaroon talaga ako ng relationship sa Panginoon, noon sapat na sa akin na mag-sign of the cross lang, tapos matulog na. At pagka gumising naman mag-sign, thank you Lord, tapos mag-sign of the cross, tapos wala na. Pagka may mga simbahan akong madaanan, mag-sign of the cross lang kasi yun po yung aking nakasanayan. Yung nakikita sa mga nauna sa akin, no, nakikita ko. Pero nung nagkaroon ako ng relationship sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ako makapagbasa sa salita ng Diyos. Nung nagkaroon ako ng relationship sa Panginoon, hindi ako pwedeng hindi mag-pray na kahit na minsan mahaba na prayer.
na nahabaan na yung naririnig, pero kung nakakarinig sa akin, pero pag in love po pala tayo sa Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo magsalita, hindi pwedeng hindi tayo mag-prayer, hindi pwedeng hindi tayo makapag-share sa salita ng Diyos, at hindi pwedeng hindi natin maranasan ang presensya niya, hindi pwedeng hindi tayo mag-dwell sa presence niya, no? So ngayon po, kakaiba po kung magkaroon na tayo ng relationship sa Panginoon. Ibang-iba kaysa noon. Ano po? Ibang-iba sa noon. Kasi mas focus ka sa mga bagay sa sanlibutang ito, na iiwanan mo lang naman pagdating ng araw. No? Mas pagka ang noon po, compliance lang yung pagsisimba. Oh Lord, ito ako nagsisimba. Simba uwi. Wala, compliance lang. Ibig sabihin, para lang makita na nagsimba. Pero hindi ko naintindihan kung paano ba yung magsimba, no? Peace be with you, mga ganun-ganun lang. Pero ang totoo talaga na pag-fellowship sa Panginoon ay kakaiba. Ano po? Kakaiba yung love na maibigay mo sa kapwa mo, no? Kakaiba kahit mamamahal mo, kahit na ikaw ay talagang kahit hindi ka mahal-mahal, kaya mong mahalin, kaya mong yakapin. Bakit po? Kasi niyakap nga tayo ng Panginoon eh. Kahit sa ating mga karumihan, sa ating lahat ng mga bagay na nagawa natin, na hindi kalugod-lugod sa Diyos, the moment na bumalik na tayo sa Kanya. Yung gusto, yung kapahingahan na yun. Yun gusto yun. Encouragement kasi ito sa mga napapagal na. Encouragement ito, yung Hebreo po, na sa mga sulat sa mga Hebreo, encouragement sa mga taong dumaranas ng mga pagsubok at napapagal na at mananganganib na ang iba ay tumatalikod na sa pagsiserve sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ini-encourage po niya tayo, no? Dito po sa next na si Jesus ang pinakapunong pari, sabi niya dito. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya pa din. Dito sa ating binabasa ngayon sa chapter 4, ilang beses po nabanggit na magpakatatag sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay ngayon, no? Lagi niyang binabanggit yung faith, no? Totoong pananampalataya, magpakatatag. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari, no? Na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Sino po 'yun? Ang pinakapunong pari. Siya'y walang iba kundi si Jesus, no? Na anak ng Diyos. 15. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkakasala. Katulad din po natin si Jesus, no? Tinukso sa lahat ng paraan, no? So sa Bisaya pagitintal sa tanan nga pagtintal, no? Temptation, tinukso, sabi niya dito. Kaya huwag tayong mag-atubiling sa 5. Pero hindi siya nagkakasala. Kailanman hindi siya nagkakasala, tinukso siya. Yan po si Jesus, ang pinakapunong pari nga ngayon pumasok na sa kalangitan. Natapos na yung pinakatrabaho, yung layunin niya kung bakit siya nagkatawang tao para din po sa atin, para tubusin ang ating mga kasalanan, no? Sabi niya, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkakasala. 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono na mahabaging Diyos, upang makamtan natin ang habag at pagpapala sa natutulong sa atin sa panahong na ating pangangailangan. Ibig sabihin po nun, no, kahit na tinukso si Jesus, hindi siya nagkakasala. So, ang ating batayan sa ating paglilingkod sa Panginoon, kahit sa mga maraming tukso, no, tapos na yung mga nakaraan, kung natukso man tayo, tapos na yun, hindi na yun ninalala ng Panginoon. Ngayon po, kasi now, no, yung pabalik-balik tayo sa nakaraan, hindi yun faith. Kung pagbabalik-balik tayo sa nakaraan, kasi ang totoong pananampalataya is now. Kung ang pananampalataya natin ay bukas na akong mananampalataya, hindi din po totoong pananampalataya yan, yung pagbukas-bukas pa natin. Ang totoong pananampalataya ay ngayon.
Kung ngayon, kung may magawa man tayo ngayon, kung may magawa man tayo sa pagsunod sa Panginoon ngayon na gawin na natin. Huwag na nating ipagpabukas pa kasi baka hindi darating ang bukas at huwag na nating sa nakaraan pa ay nanampalataya ako noon pero ngayon hindi na. Bakit po hindi na tayo makabalik sa nakaraan? Kahit pa paano, kahit yung time ngayon, itong date ngayon, no? January 30, 2026. Hindi na babalik ito. Kung babalik man ito January 30, 2027 na. Hindi na babalik yung 2026. Kaya wag na tayong balik-balikan yung nakaraan. No po? So, ang faith po ay now. Kung sabi nga dito ay meron tayong pinakapunong pari. At si Jesus po yun. Siya yung pinakamodelo natin, ating sinusundan. Kaya nga po tayo, Christian po ang ating pangalan. Dahil sinusundan po natin siya. Bakit po siya ang pinakamodelo? Tinukso siya sa lahat ng paraan, pero hindi man lang nagkakasala. Amen? Kahit isang bisis hindi siya nagkakasala, kahit anong pagtukso niya, yung nag-fasting nga siya, 40 days, hindi nga siya exempted na tinukso ni Satanas, ng Diablo. 40 days na nga siya nag-fasting. No, tayo mag-fasting, minsan 3 days, hindi pa natin makayang gawin kasi iniisip natin ay baka mapaano ako, baka yung katawan ko na ito, na baka magkasakit ako, no? Kung mayroong mga baka wag ka nang mag-fasting, no? Pero kung talagang nanampalataya ka na may gagawin ang Diyos, no? So, doon sa pagpa-fastingan niya, 40 days, dinukso pa nga siya ni Satanas. Sa 3 bisis siyang dinukso, dinala pa siya doon sa wilderness, at dinala pa siya doon sa pinakataas-taas na lugar, pinakita pa niya ang buong mundo, pero hindi pa din siya natukso, no? So, ganun, kasi sa kanya naman talaga ang buong mundo, tinukso pa siya sa mundo na ito, no? Na sabi niya, ibigay ko yung lahat sa iyo, no? Magpatira pa ka lang sa akin. Sabi ba niya, nasusulat, nasusulat, ang Diyos lamang ang sambahin at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ano? So sa ating buhay ngayon, paano natin nilalakaran ang mundong ito? Kung gusto natin ng kapayapaan, kapahingahan, tingnan natin si Jesus kung paano. Tingnan natin kung paano si Jesus namuhay sa mundong ito. No? So, kasi kung lagi nating tinitignan yung mga kahalayan, yung mga kasaganaan sa mundong ito, tayo po ay hindi po talagang mapapagal lang po tayo, no? Hindi tayo magiging mapayapa at maging masaya sa buhay kasi walang kakuntintuhan tayo sa puso, no? So sa ating buhay ngayon, kung ano man ang meron, kasi hindi naman plano ng Diyos na maghirap tayo, pero tinetest lang talaga yung pananampalataya natin. No, paano natin tanggapin ang salita na ito sa ating mga puso. Amen. So ikaw po, ate, kung ano po yung naintindihan mo ngayon, ate John. Hallelujah. Sige po, dito kasi. Sige po. No, salamat po, ate. Sorry. Namahilo tayo. Salamat po, no, si Ate Jessica, sabi niya amen, and si Ate Lita, nandyan din, Ate Lita, Kuya Bob, na po, so, good morning din po, sabi ni Ate Celia Sabala, sige po. Ay, Ate Nori is watching also, thank you po, ate, watching po ikaw, kumusta po, nasa Davao pa po kami, ano po, hallelujah, tingnan mo na, sorry po yung, nabagsak yung cellphone, sorry po. Dahil nga sa ating ang topic ngayon ay ang pananampalataya. Kapag pala tinanggap mo talaga sa puso mo ang tunay na pananampalataya, kahit pala saan ka magpunta, ay sasamahan ka ni Jesus na ating kapangyarihan at na ating Ama, na kahit ka sa makarating, mag-aaral ka pa rin dito sa ating aklat na pagmumulay-mulayin. Akala ko kaya kami nagpunta dito, yung makikita lang ang buong pamilya niya, mag-i-enjoy. Yung pala, mas lalo kaming magbabasa ng Bible dito. At sa mga makikita namin, kahit naligo kami sa dagat,
nagbabasa pa rin ng Bible, kung paano pagmumulay-mulayin ang mga salita ng Diyos. At ganun pa rin, kaysa kahapon, mas yung haharapin natin sa ngayon, kailangan natin madagdagan pa rin ang kaalaman dito sa pagmumulay sa ating mga salita. At topic nga yung true faith. Ngayon, pag true faith pala ang talagang nasa puso mo, maririnig mo ang tinig ng ating Panginoong Diyos at ipapadama sa atin ang kanyang pagmamahal at talagang hindi kanya pababayaan. Dahil nga, kung ano ang pinagkakaloob niya, kailangan natin pasalamatan at hindi naman tayo pinababayaan sa lahat ng gawin natin. Doon lagi siya sa tabi niya. Pagamat katabi niya yung kaaway, kailangan hindi natin tanggapin sa puso. At yung mga lumalabas sa bibig natin, kung anong mangyayari, kung anong sinasalita natin, yun daw ang yun daw ang mangyayari. Kaya bago tayo magsalita, kailangang isipin mo mabuti ang mga sasalitain natin para sa ganun hindi tayo nagkakasala sa ating Panginoon. At ang tunay na nananampalataya ay nasa mga puso natin. Alam ng Diyos ang katotohanan at ang mangyayari sa ating haharapin. Naway marating natin ang katulad ni Joshua na makakarating tayo doon sa paroroonan. At dito nga ay talagang malalaman mo katulad ng mga Israelita. Huwag natin isipin yung masama. Lahat ng isipin natin ay mabubuti. At ang mga lumalabas sa ating mga bibig ay pawang katotohanan lang at mabubuting salita. Pag nakakita na halimbawa mga taong nananampalataya sa kanilang mga libro ito, kailangan ipaliwanag natin din sa kanila na may totoong Diyos at may totoong aklat na nagpapatunay ng katotohanan. At kami nga ay pag nagpapaliwanag ng ganun, tinatanggap naman nila. At sa mga haharapin at kung ano man ang masabi namin, katulad ng pastora, wala siyang sinabihan na hindi tumanggap sa kanya, na hindi tumanggap sa salita ng Diyos. Kasi iisipin talaga natin na pawang mabuti ay nobody's perfect. Kung tutuusin, talagang nobody's perfect. Pag dumating na sa pagkakataon na ikaw ay sinusubukan ng ating Panginoon, talaga sumisingit pa rin yung masamang espiritu. Pero kapag nandito sa puso natin yung tunay na faith, ilalayo ka niya sa kapahamakan. At haharapin natin ang bukas na pag tinanggap mo naman siya, hindi na siya lumilingon sa nakaraan. Basta dire-diretso ka lang ng pag-aaral dito, pagmumulay-mulay sa mga salita niya. At nung kami dumating dito, mas higit pa yung pinag-aralan namin kaysa dati. Yun lang masasabi ko, at maging matatag tayong lahat sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. At yun naman ay alam ng Diyos kung ang hibla nga ng buhok natin, bilang na bilang niya. Yung pa kayang haharapin natin ay maging matatag tayo at huwag papapasukin ang kanyang kaaway. Ay dama naman natin kapag pinapausap, kapag tayo nilalapitan ng masama, kailangang isipin natin yung mga bumubukas sa ating bibig at yun ang mangyayari. Kailangang maganda lagi ang pumasok sa ating mga puso at isipan. Laging puti
huwag itim ang ating haharapin. At kaliwanagan na katulad ni Kristo na nakasisilaw ang kanyang mukha. Amen. Glory to God. Thank you. Ate, ano pa dagdag po? Mga idagdag ko naman dyan ay mga pag ikaw talaga ay tumanggap sa Kanya at sinuko mo na lahat ng buhay mo, ikaw talaga ay yayakapin ng ating Panginoon. Amen. Praise At God. iingatan ka kahit saan ka mapunta. Amen. Basta true faith lang ang masasabi ko. Amen. Pusong dalisay. Yes. Amen. Blessed morning din po. Mapagpalang umaga, Ate Chingpong. Salamat po, nandyan ka, nakapag-intune din dito. Lagi, thank you po sa inyong mga prayer. Nasa Davao pa rin po kami ngayon. Amen. Bukas po ay in-invite din po ako doon sa dating church ko po na mag-speaker, sabi mag-speaker sa Dunwatch bukas. And 4:30 po yung Dunwatch, and pwedeng makapag-online pa din po tayo, pero parang malit-lit ako ng konti. So birthday ko din po bukas. So inaanyayahan po nila akong mag-speaker. So sabi ko, glory to God, glory to God na kahit na lumipat pa ako sa CLGF, pero yun bang wala po naman akong bad record doon sa CRF, kaya nakabalik din po na mag-preach po, pero sinabi ko na po talaga na ordain na po ako doon sa CLGF, pero tanggap pa din po nila ako kasi hindi naman tinitignan yung denomination. So salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin, hindi niya tayo pinabayaan. At ang good relationship po talaga ng dati mong mga kasama, pagbalik ko dito ay good relationship talaga. And good morning din po. Happy birthday. Po. So sabi ni Ate Pastora Emily. Good morning po, Pastora. Amen. Emily. Oo, happy birthday po. Bukas po birthday ko po, January 31, So Pastora Emily, yung ating kasama sa friend natin doon sa friend sa Mindes, sa Pastora. Salamat po, friend din po ni Pastora Nelia. Salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa bawat isa po sa atin. And glory to God. Thank you dahil baka next week po ay makanandyan na kami, sa Nyuga na naman. And siyempre doon tayo itinalaga ng Diyos. So, hindi po tayo makalimot kung saan po tayo ina-assign. And glory to God. Thank you sa lahat. And napakaganda ng mensahe natin na ngayon. Mensahe ni Lord para sa atin, yung faith po. Yung pananampalataya. Kung wala tayong buong pananampalataya sa Diyos, hindi natin kaya. Hindi natin kaya na lumakad sa mundong ito na para bang pagka hindi totoo yung pananampalataya, hindi buo yung pananampalataya, mayroon pang mga takot, mayroon pang mga galit, mayroon pang mga hinanakit sa ating mga buhay. Kung buo ang ating pananampalataya na may gagawin ang Diyos, kung buo ang ating pananampalataya, dapat talaga magkaroon na tayo ng kapayapaan, na lubusang kapayapaan at kaligayahan sa puso po natin. Sabi niya, Hebrew 4 ay tinatalakay sa pangako ng kapahingahan o rest ng Diyos ay makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Binigyan din, sabi niya, ang haba po. Thank you po ate, basahin ko po basahin ko po yung insight mo ate. Thank you so much Ate Lita. Sabi niya din, binigyan din dito na ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan at tumatagos sa puso, habang inilarawan si Jesus bilang pinakapunong saserdote na nag-anyaya sa atin na lumapit ng katapangan sa trono sa biyaya. Hebrew 11:4-1-10. Ang kapangyarihang ito ay higit sa pisikal na pahinga o
Sabat. Ito ay espiritual na kapahingahan na nagmumula sa pagtitiwala sa natapos na bawang pagtubos ni Kristo, no? Ang mga Israelite noon at hindi makapasok sa kapahingahan dahil sa pagsuway at kawalan ng pananampalataya. Verse 14 to 16, si Jesus ay nakaranas ng mga pagsubok tulad ng tao. Ng una, hindi nagkasala, ngunit hindi nagkasala, kaya siya ay nahahabag sa ating mga kahinaan. Dahil kay Jesus, tinatawagan ang mga mananampalataya na lumapit ng may kapanatagan o katapangan. Sabi dito, sa trineng biyaya upang humingi ng tulong, no, sa tamang panahon. Amen. Thank you, Lord, sa kapahayagan ni Pastora Virgie. Amen. Glory to God po, ate. Thank you for the insight, and binabasa ko talaga kasi talagang hirapan mong isulat, and glory to God, salamat at naintindihan po, no, na yung kapahingahan lang po natin, yung total na pag-surrender natin sa Panginoon, yung total na pananampalataya natin sa Panginoon, na kahit ano man ang mangyari, nandyan lang siya handang sumalo sa atin. Huwag tayong matakot na mag-go, kung ano man ang tawag ni Lord sa atin, huwag tayong matakot na mag-go. Kung tinawag ka, kung naririnig mo, sabi nga kung naririnig mo ang tinig, sabi ng Holy Spirit, ng Diyos, na ngayon, kung naririnig mo ang tinig, wag nang patigasin ang ating mga puso. Ang pagpatigas sa ating mga puso, yung kakulangan sa pananampalataya, yung pagtigas kung tumitigas ng ating mga puso ngayon, no? Para bang ba't hindi ko na mararamdaman? Ba't ang iga-iga ko na? Kasi kulang tayo sa pananampalataya. Lalo na pag diyan tayo tinitest kung tayo po ay talagang matatag na hinahayaan ng Diyos, na para katulad ni Job, di ba? Na tinitest niya sa kanyang kahit yung sakit, yung karamdaman, yung lahat inalis na sa kanya, pero sabi ng Panginoon, ang garantiya lang ng Diyos sa kanya, na nang nag-uusap pa silang dalawa, no, ni Sisitan at ang Panginoon, nagpapag-akit pababa lang pala yan si Sisitan, at inakausap niya ang Lord kung pwede ba itong, no, kung atin pong bulay-bulay yung Job, no, pwede, sabi pa niya doon, pwede ba itong, kaya nga, naglilingkod lang yan siya, kasi nandyan na siya, sa kanya lahat. No, alisin mo nga yung kayamanan niya, alisin mo yung mga mahal niya sa buhay, lahat, inalis na, pati health niya, inalis, pero isa lang garantiya ni Lord, hindi mo makukuha yung kanyang buhay. Yun po, no, dapat panatag po tayo, na si Lord lang ang makakakuha sa buhay natin. No, siya lang ang talagang yung hiniram na buhay natin, ay sa Diyos lang po talaga ito. Kahit na ano ang ginawa ng devil sa atin ngayon, ng Satanas sa atin ngayon, ng mga kahirapan na yan, ng mga sakit karamdaman na yan, lahat ng yan ay hindi nanggagaling sa Panginoon. Nanggagaling po yan sa Satanas na pinahintulutan naman ng Lord para tayo tumatag. Pero hindi tayo mananampalataya, sinisisi pa natin ng Diyos, bakit ba ako? Naglilingkod naman ako, Lord, bakit ganito yung buhay ko? Nung naglilingkod ako, wala na akong pera, yung mga ganon. Yung mga may naririnig akong ganyan Pero dapat hindi natin sisihin ang Diyos sa mga ganon. Bakit po? Kasi yung testing hindi tayo pumasa. Dapat kung mga ganon ang ating mga naranasan ngayon, sabihin lang natin, Satanas, wala kang kapangyarihan sa puso, sa buhay ko, hindi mo mapakialaman ang buhay ko, sa Diyos ito, no? Kung ano man ang ginawa mo sa akin, hindi yan makakapagtinag sa aking pananampalataya sa iyo. Dapat ganon ang heart natin. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, kahit na nakakita ka man, naranasan mo man sa laman ng bulsa mo, sa mga nakikita ng mata mo, pati sa mga health mo, naranasan man natin yan, mananampalataya po tayo na hindi yan ang plano ng Diyos sa atin. Hindi plano ng Diyos ang lahat ng ito. Hindi plano ng Diyos na maubusan ka. Hindi plano ng Diyos na mawalan ka sa mga lahat ng mga bagay na kailangan mo.
Siya po ang nag-supply. So meron tayong tinatawagan lagi. Philippians 4:19, meron tayong hinahawakan na pangako ng Diyos, no? So, Thank you. amen, hallelujah. Thank you. Salamat sa Panginoon, no? So sabi ni Ate Ching, blessed morning, Pastora Bergie and Dr. Junmin. Blessed morning daw. Blessed morning din po, Ate Ching, and glory to God. Salamat sa Panginoon. Ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, ma-realize po natin, no? Ma-realize po natin na, oo nga, no, isa po, sa talaga ako po din, talagang, number 1 po ako no, na nawalan ng pananampalataya. Lalo na pag nag-alala ka na, nabalisa ka na, saan ako, ganito, maging panatag ka lang sa panahon na nagwo-worry ka na, turn your worry into worship. Kasi kung meron kang pananampalataya, Panginoon, hindi mo kahit kailan, kantahin mo lang yung hindi ka nagkulang, yung mga ganun. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. No? Yung pananampalataya na yung bang nangako ang Diyos, kung kaya niyang binigay kay isa-isa niyang anak na si Jesus, na para tubusin, provision para sa ating kaligtasan. Si Jesus ang pinaka-provision sa kaligtasan ng ating mga kasalanan. Kung kaya niyang ibinigay, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay sa ayo, kapatid, at sa akin, yung pananampalataya ang ganun. Kasi kung may pananampalataya tayong ganun, wag na nating questionin ang nangyayari sa ating buhay ngayon. Pinoproseso lang tayo ni Lord. No? Katulad ng isang clay, 'di ba? Yung clay, minumold. No, hindi kaya bastang imomold katulad sa clay. Pero magresulta sa pagkabasa pa yung clay, minumold mo ng minumold, resulta siya sa pattern na yung gumagawa ng clay, yung manggagawa ng no, pattern. Pag yung minumold tapos ang ganda, ang kintab na pagka naiga na, ang ganda, no? Ang ganda ng pagka hindi pa maganda yung ibig sabihin, may tabingi pa, ginaganon din po sa ating buhay. Kung may tabingi pa, inaayos ng Lord. Hindi katulad din ng isang punong kahoy na hindi namumunga, pinoproning para mamunga. Hindi din basta-basta ma-prone, hindi din basta-basta noon na malabas yung kung pagkaputulan yung mga sanga, 'di ba? Parang nasasaktan din yung puno, ganun din po tayo. Maniwala lang po tayo na mayroon lang process ang Diyos sa ating mga buhay. Kung bakit ganito ang naranasan, kung bakit ganyan ang naranasan mo, si Lord lang din ang nakakaalam kung anong naranasan mo ngayon, at si Lord lang din ang nakakaalam kung anong naranasan ko ngayon, at anong naranasan din ni Ate Junmin. Kanya-kanyang proseso po tayo para maging maganda tayo. Pagkatapos ng prosesos na ito, maging mabunga ang ating buhay. No? Tingnan mo yung mga tanim, yung mga punong kahoy na hindi namumunga, 'di ba pinuproning siya, tinuputulan, at pagka maganda na yung pagka-pruning noon, pagka-resulta noon, sumisibol na yung mga yung mga bulaklak, namumunga na. So ganun po. Pagka ang isang tao ay hindi pa mabunga, wala pang produkto, ang isang tao ay hindi pa marunong mag-solwin, ang ating buhay maging pagpapala sa iba, mayroon talagang pagpupruning para tayo po ay talagang tumatag, lumalago bilang isang Kristiyano. So, mananampalataya po tayo na mayroong ang sa lahat ng mga pagsubok na ito, sa lahat ng ating mga nadadaanan na ito, meron po tong proseso ang Diyos. Mayroon din tong kapahingahan. So ang tunay na kapahingahan, ang tunay na kapayapaan po na mararamdaman natin sa puso natin, ang kapayapaan na ito, kahit magulo sa paligid natin, kahit marami tayong nadaranasan, pero payapang-payapa pa din ang puso mo. No? And the peace of God that surpasses all understanding, that guard every heart and mind.
no, itong peace sa Panginoon, kapayapaan na hindi maunawaan ng tao. Yun po yung kapayapaan na dapat nating mararamdaman. Kung nasa faith na po tayo, kahit na anumang nakita mo, hindi mo na paniniwalaan yan. Lord, Lord, dadaanan ko lang to, hindi ko tatambayan ito. Kung mayroon ng kahirapan, mayroon mga sakit karamdaman, o anuman ang mga kaguluhan sa pamilya, Lord, dadaanan ko lang ito, hindi ko to tatambayan. Pagkatapos nito, mayroon ding magandang kinabukasan ang nakahanda sa amin. Magandang relationship, Lord. Yun po yung gusto ni Lord. So ngayon po, no, as a testimony sa aking buhay, na si Genevieve, na hindi ko matagal ko siyang hindi nakasama. Marami siyang narinig sa mga tao. Syempre hindi din na maiwasan na magsabi din yung mga negatibo yung mga tao sa paligid niya. Pero pag uwi ko dito, hindi ko naranasan na nalayo siya sa akin. Pag uwi ko dito, hindi ko naranasan na malayo yung kalooban niya. No, kahit saan ako pupunta, susunod-sunod doon ako matulog, doon din matutulog, no? Ganon siya. Laging tumatabi sa akin. So ibig sabihin nun, yung mga ano ko noon, pag-alala ko noon, pag-abalisa ko noon na hindi ko nakasama si Ibib, sinasagot ng Lord nung nandito ako, hindi pala niya pinabayaan ang anak ko. At tumatag din siya spiritual at hindi talaga siya bumalik sa ng dating pinanampalatayaan. So ganun, nakatatag pala yung anak ko. No, sabi ko, ganun siya, makaisa na siya kahit sa bahay, iwanan siya ng mga kasama niya, ng papa niya, kasi minsan ay nagtatrabaho, minsan matagal mauwi. Pero talagang pinatatag siya sa pag-iwan ko ng 4 years, no? Hindi siya pinabayaan ng Diyos at hindi siya nagugutom. Ganun po, kahit na hindi ko siya hands-on na alagaan. So, no, ngayon sa pag-uwi ko dito, napatunayan ko na si Lord pala ay iniingatan yung mga mahal natin sa buhay. No? Na ngayon kung talagang susundin natin si Lord, sabi nga niya, walang sino man ang nag-iwan ng kanyang anak, magulang, no, mga mahal sa buhay, mga ari-arian ang hindi pwedeng makatanggap, no, na hindi makatanggap ng 100 folds return, no, 100 folds na sa lahat ng mga ito. No? So, hawakan po natin, mag-serve lang po tayo, sumunod lang po tayo sa Lord kung anong pagkatawag niya sa atin, kasi si Lord na ang bahala sa mga pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, hindi niya ipababayaan. Totoo po siya. Noon hindi ako minsan matitinag ako, malayo yung anak ko, ano na kayang nangyayari sa anak ko. So within 4 years na yon, na hindi ko naalagaan yung anak ko, pero hindi nagkalayo yung aming relasyon sa bawat isa, yung relationship namin, na hindi ko siya na-hands-on na physically. Nakita naman ni Ate Junmin kung paano yung anak ko na maglambing din po sa akin, no? Kahit ganun lang yun, no? So, glory to God. Ganun po. Basta si Lord, yung inuuna, si Lord yung bahala sa mga lahat ng inaalala mo ngayon. Unahin mo lang siya. Maging payapa lang ang puso mo. Manampalataya ka na may gagawin. Thank you po, Nanay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Nanay ko, nandito po yung nanay. Nanay, wala kilala kita, nanay. Hallelujah. Andito yung si nanay ko, si Nanay Mada. So, ayan po. Maghilo ka, Nay, sa ating mga... ito po yung nanay ko. Biological nanay ko talaga. Nilutuan niya kami ng kinason? Yung shells, no? So, salamat sa Panginoon. Ipakilala ko. Malaki ko yung nanay ko, na siya talaga yung nanay ko. Siya yung ginamit instrument ng Lord para ako po ay mabuo sa mundo. ako po ay makakita ng mundong ito. Ano po, kaya hindi ko talagang si nanay, ipinapanalangin ko din po to lagi. Amen. So, amen. Oo. So, salamat, Nay. God bless. Amen. So, yun po yun. Si nanay ko po yun. Hallelujah. At Lita, si nanay ko po. No? Mas maganda ang ina sa anak. Mas maganda daw, sabi. No? Kumusta po? Sabi ni Ate Lita, kumusta daw ikaw, nanay? So, mabuti talaga si nanay. 67 years old po yung nanay ko. Amen. So, salamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Lord sa amin dito. Ang kapatid ko, nandito ako sa bahay ng kapatid ko. Kumusta, Nay? Hello. Sabi ni si Ate Celia. So, ayan, si nanay ko, hindi talaga siya
maka-stay sa isang lugar kasi baga umaga ay talagang Ikot-ikot sa na kanyang asyenda. nagdidilig ng mga kanyang mga tinanim, no? So, salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin. At hallelujah sa oras na ito, no, na sabi ko, Lord, ikaw na po yung bahala na no, alam naman ang pananampalataya din, hindi nire-respect ko din sila, no, hanggat hindi pa sila makakita sa katotohanan, nagpe-pray na lang po ako para sa kanila. Ano po, kasi nasa traditional pa din na pananampalataya at ang alam niya ay totoong pananampalataya iyon at kahit na pinatanggap na sila sa Panginoon pero alam naman natin, no? Pero si Lord na, at importante, alam natin na si Lord ang may paraan doon. Kung mag-reach out tayo ng mga iba sa ating mga pamilya, mayroon din gagamitin si Lord, no? So, salamat sa Panginoon. Ang akin na lang pinaka-role ay manalangin para sa kanila. And glory to God. Amen. Salamat sa Panginoon. So, Ate Junmin, may idadagdag ka pa po. Basta ang tunay na Ay, Ate Chingfong, yes, mabuhay si nanay. Sana yun, ayun doon, nasa kusina pa din, na nagluluto siya, nagugutom na po. Nilutuan kami niya ng, ito ano pong tawag nito sa Tagalog? ang sarap. Yung ganito, nilutuan kami niya. So, kinhason na sa Bisaya. No? Kinhason. Yung mga shell, no? So, salamat sa Panginoon. Ano ba, tuway sa Bisaya, no? Salamat sa Panginoon. Napakabuti niya sa atin. Napakabuti-buti ng Panginoon. Amen. Glory to Basta God. may true faith ka sa iyong puso at dalisay na puso, kahit anong gawin mo, si Lord pa rin ang nasa isip mo. Kahit maglaba ka, maglinis ka, si Lord pa rin ang nasa isip. Basta kahit saan ka magpunta, kahit mga anong gawain, Christian song ang nasa isip mo lagi. Kakanta ka lang, kantahan mo lang siya, masayang-masaya na. Ay, halaan po daw. Halaan, sabi. Masarap po. Halaan palang tawag din sa Tagalog, Ate Lita. Oo po. Dito, yun po yung paborito ng nanay ko. Laging may ganyan siya. Kasi daw pang patibay ng mga buto. Patibay ng mga buto, pang pasigla. Ayun, hindi lagi nagkakarne. Yun po yung mga dito yung kinakain nila. No? So, yung kahapon, nung kinain mo din, ate? Ano ba yung Yung parang tulya, basta mayroon din kahapon. yung ang tawag dito? Yung malalaking tahong. Tahong. Kahapon din tahong ko din ang inihanda din ng kapatid ko, siya din nagluluto. Masarap din, no? Salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin. Yung mananampalataya lang po talaga tayo. Minsan kasi kahit na ako mag-i-encourage, kung hindi ko tumaranasan din, hindi din ako maka-encourage sa iba. No, sabi ko nga, Lord, hindi, kung may mga dumating man ang mga pagsubok, sasabihin ko sa Lord, no, di ba hindi mo to plano? Sabi ko, Lord, alam ko, dadaanan ko lang to. Yung mga ganun, yung noon kasi, ako isa sa mga matatakutin, yun ba natatakot ako, anong mangyayari bukas, yung mga ganun. Pero kung nasa Panginoon na pala tayo, ay hawakan lang po natin kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kung anong sinasabi ng Bible sa atin na alam natin pag nagbabasa talaga pala tayo ng Bible everyday, ipaalala, kahit hindi mo na memorize, pero ipaalala ng Holy Spirit yung binabasa natin sa buong araw na ito, itong binabasa natin about sa faith, ipaalala ng Holy Spirit, kaya may mga pagsubok magamit natin to, na maging tumatag tayo dahil may salita tayo na nananahan sa puso po natin. Kaya, kung naririnig natin yung banal na Espiritu, kailan po siya magsasalita? Dito po, sa ating pagbabasa sa Bible, dito po nagsasalita, nagre-rima po. Ngayon po, ilang beses po, inaulit-ulit yung pananampalataya. Mandami-daming beses na inuulit yung naririnig, wag patigasin ang ating mga puso kung naririnig natin ang tinig ng banal na Espiritu. O dito natin, sa love letter ni Lord, sa Bible po, maririnig po yung banal na Espiritu. Nga kino-comfort niya tayo lagi. Noon talaga, pag makikompare ko yun, isa talaga ako sa matatakutin, hindi nga ako makaisa sa kwarto, hindi ako makaisa maglakad, pero noong naging missionary na ako, unti-unti po na binabago yung perspective ko sa buhay, na kaya palang mag-isa.
Pero alam mo, hindi ka nag-iisa eh. Hawak-hawak ka ng Diyos. Nanampalataya ka na hindi, kahit hindi mo siya nakikita, hinahawakan ka niya, niyayakap ka niya, nandoon inuunag-una na siya sa mga lahat ng mga plano mo ay nakasalalay sa kanya. No, sabi nga ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 na trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your way, acknowledge Him, and He shall direct your path. No? So, siya po ang ano sa atin, ng daanan natin. No? So, kagabi po ay nag-open cell din po yung mga cell group, no? Doon sa dati kong leader, no? Leader na talagang nagdala sa akin, no? Siya yung unang nag-disciple sa akin dito. Na umatin din po kami kagabi na sabi ko minsan ay makatagalog kasi matagal na mga 4 years din, no? Nahaluan ng Tagalog, ng Bisaya, no? Sabi ko nga pero talagang sabi niya, gusto din po daw niya. Siguro si Ate John Min talaga ay gusto din siya makarinig ng mga Bisaya, yung mga ganon. So, ganon na mga fellowship na hindi mo tinitignan yung denomination kasi wala namang denomination sa langit. Pero kung saan ka, tanggap ka nila. Pag nandito kami, tanggap din, no? And glory to God na sabi, invite pa na mag-speak doon sa Donwas, sa 4:30 yun. So, pagkatapos doon, maka-online pa tayo, no? 4:30 ng madaling araw. 4:30, no? So, doon na ako, kasi malayo dito, so doon na ako kami matutulog sa kay Pastora Luli. Doon na kami matulog, no? So, ganun po. No, ganun po nila ako. Mainitin din. Sabi ko, nakakahiya na kasi sabi ko nga, lumipat na ako ng nakakahiya na. Pero sabi niya, wag mong tingnan yan, no? So, nakakahiya na din kasi mahirap na din na maka-street ng Bisaya. Sabi ko, so sige, hayaan mo na kung ano yung revelation doon ng Holy Spirit. So, no, kahit na nagtumanggi ako, pero talagang ina-invite pa din nila ako. And salamat sa Panginoon. Dahil, napaka-bless dahil yun po, pag wala kang wala kang bad record nung umalis ka dito, nagpaalam ng maayos, no, ganun. So, tanggap ka nila talaga. And glory to God, dahil alam ko, lang to. Sabi nga, uuwi na ako sa Saturday kasi pag Sunday ay wala talagang tumatayo doon. Sabi ko, pero sabi nila ay, kahit na isang linggo lang, sabi, Nanay Mina, blessed morning po, Nanay, nandiyan si Nanay. No, so salamat sa Panginoon. Hallelujah, pray lang po tayo, and hallelujah. Darating din po yun. Bukas ay, no, so salamat dahil si Lord ay nagbigay pa sa akin ng isa pang taon, no, marami pang taon, no, isang taon na naman ang nadagdag sa buhay ko, no? Bukas ay 51 years old ko na. And glory to God. Salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. So, nasa golden age na po tayo. You have many birthday to Amen. come. And January 31 talaga yung birthday ko. And bukas yun, 4 na araw lang yung nauna yung anak ko 27 at ako ay 31, no? No, pa-birthday ko sa iyo, rambutan. May rambutan din po dito sa tanim nila Nanay, no? Salamat sa Panginoon and glory to God. Hallelujah. Sige, kantahin po natin yung hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Napakabuti ng Diyos para sa atin. At salamat po sa buhay ninyo, Ate Celia, Ate Celsi, no? Ate Celsi, Ate Chingfong, and Ate Jessica, Nanay Mina, Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, at sa lahat po na makapanood nito ng silent and even sa replay. And glory to God. Blessed morning, sabi ni Nanay Mina. Blessed morning din po, Nanay Mina. Kumusta po kayo? Uwi din po kami diyan, no? Pagkatapos nun, may hinihintay lang din po kami. Amen. Uwi kami. And si Lord po yan. And glory to God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Advance happy birthday. Amen. Thank you po, Nanay. No, bukas po yun, no? Bukas. And glory to God. Ang gift ni Lord sa akin ay ipa-speech ako doon sa Donwas ng CRF and sa dati kong church. And glory to God. Salamat dahil mainit pa din nila akong tinanggap na mag-speaker kahit na
Ganun, no? So, wala namang denomination sa Lord. Ang tanan na lahat ay pantay-pantay po tayo. And salamat sa good relationship din po na na-build dito within na, no? Salamat sa Panginoon. And hallelujah! Salamat sa mga buhay ninyo na inaalan nyo dito sa nag-spend kayo ng time. Si Lord ang magbabalik sa inyo ng mga pagpapala na siksik-liglig at umaapaw. At lalo na spiritual na pagpapala, no, spiritual growth po, no, spiritual growth. Kung tayo po'y laging na mulay-bulay sa salita ng Diyos, ito po'y wisdom na nanggagaling sa Panginoon. And glory to God. Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon. Miss you po sa lahat. I-miss you, Nanay, Mina, at Tatay Norbing. God bless. Good morning po sa lahat. No, sa lahat-lahat. Hallelujah. And even hindi man nabanggit yung pangalan dito, for God's glory, si Lord po ang magbabalik sa inyo. No, salamat kayo po. Tayo lahat ay sabay-sabay na mag-grow. No, tulungan po natin ang bawat isa na mag-grow. At sabi nga yun, magpapaalahanan kayo sa isa't isa. No, sabi, so yun po yun. So, salamat sa Panginoon. Sige po. Buti-buti. Yeah. Tapos, closing prayer na po tayo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord, tunay ngang ika'y mabuti. Na sa amin pong lahat po, Panginoon, ay nagmamahal. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng panahon, ikaw ay mabuti, O Diyos. Salamat, Lord, sa panibagong araw, sa magandang sikat ng araw dito po, Panginoon, sa aming kinaroroonan, Lord, sa Carmen, Davao del Norte, and even, Father God, sa mga nakapanood din po ngayon, Lord, sa kabilang screen, Panginoon, maging sa live ngayon, na nagko-comment, mga hindi nagko-comment, mga silent viewer, and even sa magwa-watch nito replay. Thank you, Lord. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa iyo po, Panginoon, Lord, hallelujah, ang lahat ng mga bagay ay posible. Salamat po, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, Lord, meron kang kapahayagan about sa pananampalataya na sinabi ng salita mo, Panginoon, kung naririnig namin ang iyong tinig ngayong araw na ito, wag na naming patigasin pa ang aming mga puso, O God. Lord, hallelujah. Salamat, Lord, sa kapanatagan. Salamat sa mga pagsubok na aming nalampasan, Father God, na ito po'y nakapagbibigay ng nakatatagan sa aming puso, Panginoon, na kahit ano pa man ang mga pagsubok na ito, Lord, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang tapat na Diyos, nangako na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinapabayaan, Father God. Totoo po yun. Kasi, Lord, salamat po, Panginoon, dahil kami po, Panginoon, ay nakatayo pa din sa harapan mo, Panginoon, para magpurit, magpasalamat sa iyo, mamulay-bulay sa salita mo. Ito po talaga ay biyaya na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, pero salamat, Panginoon, dahil pinili mo po kami. Salamat, Panginoon, dahil isa kami sa nakarinig sa salita na ito ngayong araw na ito, ngayong umagang ito po, Panginoon, na ang patutuo palang pananampalataya ay ngayon. Ngayon na, hindi pa pabukas pa o hindi nung nakaraan pa.
ngayon ang totoong pananampalataya, Lord, na Panginoon, the moment na matsumpungan namin ito, Panginoon, magkaroon kami ng buhay na masagana, magkaroon kami ng buhay na may kapayapaan, at ang mga papapagal namin ay may kapahingahan, Panginoon. Sa iyo lang, sa iyong presensya lang, may kapahingahan kami, Lord. Salamat po, Panginoon, hindi ang aming pananampalataya hindi nakabase sa nakikita sa aming mga mata, hindi nakabase sa mga bagay, mga kayamanan na merong hawak kami. Ang pananampalataya namin, Panginoon, ay nakabase, Panginoon, sa aming pakipagrelasyon sa iyo, sa pagsuko ng aming buhay sa iyo, lubusan na pagsuko ng aming buhay sa iyo, Panginoon. Yun po talaga yung totoong pananampalataya na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, pagkatapos ng mga kahirapan na mga naranasan namin ngayon, Panginoon, mga pagsubok na tumatag kami, at pagkatapos nito, sinabi ng salita mo, pinagpala na ang mga tao na sa kabila ng mga pagsubok ay nanatili pa rin, nagpatuloy pa din, kasi makamtan nila yung buhay na ganap, kasiyasiya at kalugod-lugod sa harapan mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa buhay ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, na sa mga pananampalataya nila ay tumatag sila, at sa lahat po ng mga pangangailangan nila, at nakapag-share pa sila sa iba, Panginoon, na nangangailangan. Mas lalo mo silang pagpalain at good health and protection, mahabang buhay pa sa kanila po, Panginoon. At Heaven, kay Nanay Mina, Tatay Norbing, Panginoon, isa ding mag-asawa, Panginoon, na ginamit mo sa lugar ng Niyugan, mga leader sa lugar ng Niyugan, lalo mo silang pagpalain, Panginoon. And we pray, Lord, ano man ang mga desire ng kanilang puso, katagpuin man kaligtasan sa buong Gatpandon family, mga anak nila, mga apo nila, darating din po, Panginoon, na silang lahat ay sabay-sabay na mas magsimba at magpupuri sa iyo. And yung hinihintay namin na bibili ng church building na si Pastor Choi, Panginoon, darating na po siya, wala pong hindi mo makakaya. And we pray, Lord, na magpakita po siya kung siya talaga ginamit mo na destiny helper po, Panginoon, para sa church building ng Niyugan. We pray and we declare, Lord, darating na po siya. Yung ang kalooban mo pa din ang masusunod, Panginoon. Let your will be done sa buhay na ito, sa mga plano na ito, Lord, ay aming isinangguni sa iyo, Lord. Kasi ikaw, Panginoon, ay perfect yung plano mo sa amin. Lord, Panginoon, lahat ng mga yan ay isinangguni namin sa amin dahil sa iyo, Panginoon, dahil sinabi ng salita mo, Panginoon, ang yung kaisipan ay masigit pa sa aming kaisipan, ang yung kaparaanan, Panginoon, ay masigit pa sa aming kaparaanan. Kaya, Lord, let your will be done, Father God, in the name of Jesus. Thank you, Lord, dahil Diyos ka na nakakaalam, Panginoon, sa lahat ng mga puso't isipan namin. Salamat po. And even, Father God, we pray, Lord, para sa mga magsasamba po, Panginoon, Lord, and I pray, Lord, Panginoon, na kung kalooban mo, Panginoon, na makauwi na kami, Lord, let your will be done, Father God. Mas inuuna pa din namin yung gawain mo, Panginoon. Susundin ka pa din namin, Panginoon. At sa iyo po kami humingi ng lahat ng mga pangangailangan namin para sa aming pag-uwi, Lord, in the name of Jesus. And I pray and I declare, Father God, na kay Ate Celia Sabala, sa buong pamilya nila, Ate Celsi, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, buong pamilya nila, Panginoon, ay pinagpala mo, at sila po Lord, hallelujah, kaligtasan sa buong pamilya nila na nakarinig ngayon. Walang imposible sa iyo. Tumiti mo sa kanilang mga puso ang mga salita ng ito, Panginoon. At salamat sa buhay ni Ate Celia na nagpatuloy na makikinig sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus. And even kay Ate Jessica, thank you, Lord, na kahit nasa trabahoan siya at magiging pagpapala siya sa mga kasama niyang katrabaho, oh God, in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Jessica, buong pamilya nila, sa Nuwan family, kaligtasan, lahat ng mga pangangailangan nila in every aspect, in every area, maging spiritual, maging financial, physical, and material, ay kinatagpo mo na yan in the name of Jesus. Kay Ate Ching Fong, salamat sa kagalingan, sa sakit, karamdaman. Lord, salamat sa kapayapaan sa kanyang puso. Salamat sa mga ayos na relationship sa kanilang mga anak, sa kanyang mga anak, oh God, in the name of Jesus. And we pray and we declare, Lord, na paman desire sa puso ni Ate Ching, ikatagpuin mo. Salamat na sa pag-grow niya, sa spiritual din na aspect ng kanyang buhay. Gamitin mo pa siya lalo sa main church, kung saan siya, Panginoon, doon siya nagpasakop in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa buhay ni Ate Ching Fong, kay Ate Nori. We pray and we declare, Father God, si Ate Nori, lalo mo siyang pagpalain. Salamat, good health and protection din po sa buong pamilya nila.
at kaligtasan. And Lord, tuluyan kagalingan na po. Salamat po kay ate sa kanyang asawa ni Kuya Rudy po, Panginoon. Ang buong Ernie family ay pinagpala mo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, thank you, Lord. And even, Father God, Panginoon, sa lahat pang nakapanood nito po, Panginoon, sa lahat ng mga naka-intune dito, Lord. Lord, salamat din po sa aming minamahal na Pastor Nelia, our city pastor, Panginoon, sa Cavite, O God, na kung saan ako doon po, ay doon na po ako nagpasakop, Panginoon, in the name of Jesus, na lalo mo pang pagpalain si Pastora. And Lord, salamat po, Panginoon, sa mga desire niya, sa mga sa mission trips mo, Panginoon, abroad, ay ikaw na po katagpuin mo yung mga financial provision nito, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa pag-travel niya sa US, and even sa pag-mission trips din po sa Korea, kasama ng buong taga Mindes, Panginoon, na mga congregation, in the name of Jesus. Thank you, Lord, dahil ikaw ang Diyos na nagplano ng lahat ng ito. Isinasabit namin ang lahat ng plano na ito sa iyo, Panginoon. Salamat po. And even, Father God, Lord, ang buong sa aming Senior Pastor Franklin Benitez, salamat sa wisdom na ibinigay mo sa kanya, kaligtasan, at salamat din po, Panginoon, na iniingatan mo ang buong pamilya nila, Lord. Hallelujah. Pastora Zin at ang mga anak niya, at salamat sa buong kasama namin sa CLGA churches around Philippines, Panginoon, Lord, na pinapangunahan po sa aming SP Franklin Benitez. Salamat po. And even, Father God, I pray, Lord, sa aming pagdudunwas bukas, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa anointing na dumadaloy sa akin bilang ako po yung napili na mag-speech bukas, mag-speaker, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Wala po ako kung wala ka. Lord, is a privilege na kanilang pinibigay mo na ako po yung mag-speech sa panahon ng birthday ko. Panginoon, ikaw po yung magbigay sa akin ng mga salita na lalabas sa aking bibig. Salamat sa anointing na dumadaloy sa akin in the name of Jesus. Lord, at sa buong CR8 na congregation, Panginoon, sa pamumuno ni Pastora Dibura, ni Pastora Luli, at sa lahat ng mga pastor na nandoon, Panginoon. Lord, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito po, Panginoon, sa chance na binigay mo sa akin, Lord, na mag-speech, mayroon kang mga kapahayagan about sa family. And I pray, I declare, Father God, na ito po ay talagang nanggagaling sa iyo. And I pray, Lord, para sa aking anak na isa na magkita din po kami pagkatapos ng Don't Watch, O God, in the name of Jesus. Salamat po. And even, Father God, sa lahat pong mga silent viewer ngayon, sa mga magwa-watch replay, and I pray, Lord, na mga sakit karamdaman pinagaling mo na, lahat ng mga pangangailangan din po nila, Lord, ay kinatagpo mo na, Panginoon, buhat sa kayamanan na hindi nauubos. Supply mo ang mga pangangailangan nila. Salamat sa anointing na dumadaloy mula dito hanggang diyan sa kabilang screen. And salamat din po sa buhay ni Ate Junmin, Father God, sa buong pamilya nila, Lord. Lord, hallelujah, Kim and Choi family, in the name of Jesus, sa kanyang mga anak, si Minho, si Junho, and even, Father God, sa kanyang asawa, Panginoon. Hallelujah. Lord, Panginoon, walang imposible sa iyo. Lord, pray, Lord, na makauwi din po siya sa kasal ng anak niya. In the name of Jesus. Thank you, Lord. And salamat po, Panginoon. Wala pong hindi mo makakaya. And I pray po dito sa lugar nila Bibian, sa kanyang bahay, sa buong pamilya nila, Panginoon, Revila family, sa kay Giselle, ng kanyang asawa. And I pray in the name of Jesus, kung ano man ang pangangailangan ng buong pamilya na ito ay kinatagpo mo na. Salamat, Panginoon, na sa kaligtasan na ibinigay mo sa kanya, sa nanay din ko, sa nanay Amada, at sa aking anak din po na si Ibib. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya dito sa pag-aaral niya ngayon, Father God. Makauwi din po siya safety. Thank you, Lord. At ito po ay taos-pusong panalangin namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino? Ano sabi? Silsi? Musta na, wala naman. So, mayroon ba tayong prayer request? Ito. Ano sabi? Makita. May prayer request po ba? Tutin siya na mainit na. Ano sabi? Salamat, Lord, lang sa umaga. Chelsea. Tingnan ko ha. Sabi dito, salamat, Lord, sa umagang ito at patawad po kung nakakasakit ako sa puso ng aking mga kapatid at alam ko naintindihan na ako. Amen. So, nakakasakit daw sa puso sa kapatid. Amen. Hallelujah. So,
Hallelujah. Thank you, no, Ate Celsi, sa mga comment na ito. Amen. So, prayer, no. Yes, Lord, salamat sa buhay ni Ate Celia, Father God, Celsi, at sa buong kanilang pamilya. We pray for restoration sa mga relationship na talagang nasira ng kaaway, and we pray, Lord, na Lord, Panginoon, hindi mo tintignan yung mga bagay sa nakaraan, and I pray, Lord, na sila po, Panginoon, ay maayos yung relationship nila sa kanyang mga kapatid ni Ate Celia. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Nanay Mina, Tatay Norbing, salamat Ate Celia, Ate Lita de la Paz, Ate Chingfong, thank you so much, no? And sa lahat pa po na nakapanood, Ate Jessica, thank you so much. And God bless everyone. Shalom. See you po tomorrow. Amen. Shalom po. Ang init-init na. Ikaw, ate. Salamat po. Shalom, shalom. Mainit na talaga dito. Harapin ang ngayon. Amen. Ngayon, kalimutan na natin yung mga kahapon. Harapin natin po mga ngayon. Sabi ni Ate Lita de la Paz, Amen, Lord, ikaw ang magbigay kapayapaan kay Pastora tomorrow. Kapahayagan kay Pastora tomorrow, natitimo sa puso ng bawat makaparinig na mensahe at pahayag ni Pastora. Amen. Ikaw ang magbukas ng kanilang puso at magkaroon sila ng pagtanggap kay Jesus na their Lord and Savior. Amen. Shalom. Thank you po, Ate Lita. Amen. Salamat sa mga prayer ninyo. God bless everyone. Shalom po. See you tomorrow. Shalom po sa lahat. Ate Chingfong, thank you po. So, vitamin D. Ngayon nga po, vitamin D ito. No? Kay vitamin D. Salamat po. God bless. Shalom. Salamat po, Ate Lita, at sa lahat po. Thank you so much. Ate Celia. Nanay Mina, thank you po. Miss you po sa lahat. God bless po.